Fear, it follows us as we walk, like a shadow seeking to overtake us. It can be paralyzing, crippling when fear sets in. Fear of failure, fear of loneliness, fear of danger, fear of the unknown. We are aware that fear is close by, but we know our God is even closer. He walks with us. He never leaves us. The most repeated command in the Bible is do not be afraid. God knows that we will face it every day, but He gives us the courage to keep moving. He fills us with the strength and peace to know that He is greater than any fear that would try to hinder us. And when the night is closing in, He is already here with us, telling us, fear not. If you tried to describe what God is like, it could be difficult or daunting. But when the people who wrote the Bible pondered the mystery of God, they consistently describe God's character in this way: compassionate and gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. We're going to look at this fourth phrase, loyal love. It translates the Hebrew word chesed, which is hard to translate into any language because it combines the ideas of love, generosity, and enduring commitment all into one. Chesed describes an act of promise-keeping loyalty that is motivated by deep personal care. Like in the story of Ruth. Ruth is a foreigner married to an Israelite man, but tragically, her husband dies along with his brother and his father. All Ruth has left is her widowed mother-in-law, Naomi, who has nothing to give her. Naomi tells Ruth she should go back to her people, but instead, Ruth promises to stay by Naomi's side and take care of her. And as other people watch Ruth keep this promise over time, they call it an act of chesed. Notice that Ruth's chesed is not conditional or based on Naomi's worth. Rather, it's an expression of Ruth's character. She just is a generous and loving person who keeps her word. That's chesed. Now, Ruth's loyal love is truly inspiring, but the one who shows the most enduring chesed in the Bible is God. Like in the story about Jacob, who is a treacherous liar even to his own family. But despite that, God chooses him and repeats the promise He made to Jacob's grandfather, Abraham, that he would have a huge family through whom God would restore His blessing to the nations. And so 20 years later, when Jacob realizes how undeserving he is, he says to God, "I'm not worthy of all the chesed you've shown me." And he's right. But God's chesed was never about Jacob's worth in the first place. It's a display of God's generous loyalty to His promise. God's chesed continues into the story of Jacob's descendants, the Israelites. When they're enslaved by Pharaoh in Egypt, we're told that God remembered His promise to Abraham and Jacob, so God defeats Egypt and raises up Moses to liberate the people and lead them into the promised land. And in the story, this is called an act of chesed because it was about God keeping His word. Now, on their way to the promised land, the Israelites are scared of the nations around them, and they doubt that God can protect them. So the people threaten to kill Moses and appoint a new leader to take them back to Egypt. God is understandably hurt and angry, but Moses steps in and says, "Forgive the sin of these people because of your great chesed." Notice that Moses asks God to forgive not because the people deserve it, but because it's consistent with God's own character. And God agrees, and He recommits Himself to a people that don't want to be committed to Him. In the Bible, God is loyal and loving for no other reason than it's just who God is. Of course, He wants His people to respond with chesed in return, but even when they don't, God's chesed remains. The prophet Hosea compared Israel's chesed to a morning mist that's here one moment and gone the next. But God's chesed is enduring. Like in the celebration of Psalm 136 that opens by saying, "Give thanks to the Lord, for He is good," and then 26 times repeats, "His chesed is forever." And so, after centuries of Israel betraying their commitment to God, and after humanity's long history of violence and death, God still kept His promise in a dramatic and drastic way by becoming human and binding Himself to us in the person of Jesus. And the people who followed Jesus of Nazareth said that in Him they encountered the God of Israel, who is full of loyal love and faithfulness.
Jesus is the ultimate loyal and loving human. And in his life, death, and resurrection, God opened up a new future for all of us and for all of creation. And God did this because it's just who God is: generous, loving, and eternally loyal to his promises. And when we experience the purity and power of God's loyal love shown through Jesus, it compels us to reimagine why and how we can show chesed back to God and to the people around us. This is what it means to say that God is overflowing with loyal love. Diyos na tumawag sa atin. Ang katapatan niya ay laging bago tuwing umaga. Kung paanong sumisikat muli ang araw, hindi ba araw-araw sumisikat ang araw? Gabi muna tapos araw? Ibig sabihin pagkatapos ng gabi ay araw. Ganong katapat ang Diyos sa buhay natin. Hindi siya nagbabago. Pawang mabubuting bagay ang binibigay niya sa atin. Mabutit ganap na bagay. Siyang pinagmumulan ng mabutit ganap na bagay, hindi siya nagbabago. Kaya wala siyang binibigay sa atin na ikasasama natin. Ang plano niya ay dulutan tayo ng pag-asa sa inaharap. Pag tayo'y pagpalain. Amen po. Bagong lahat, tayo dadako sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po na muli mo po kaming tinipon sa lugar na ito. Salamat sa mga kapatiran na dumako sa araw na ito. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pagtitipon. Nawa, maluwalhati po kayo sa bawat isa. Salamat po, iningatan mo kami na nakarating kami sa lugar na ito. Salamat po sa mga umawit na hinihanda ang aming mga puso para tanggapin ang mga salita mo po. Salamat po sa nag-opening prayer, scripture reading, upang kami ay mapuspos ng presensya ng banal na Espiritu. Amang Diyos, hayaan mo po na lahat ng aming sasabihin at gagawin ay tunay na magbigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng anak mong si Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po, in your presence there is fullness of joy. Panginoon, salamat po amang Diyos. Tunay nga binabalik namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng kaluwalhatian. Panginoon, gabayan mo po ako na magdadala ng inyong salita. Salamat po sa salita mo. Ang salita mo ay espiritu at buhay. Ito'y naghahatid ng kapahingahan at kapayapaan sa aming mga buhay. Panginoon, bigyan mo po ako ng kahusayan upang may pangaral ko ang inyong salita. At tunay nga, wala po kami matatanggap malibang ipagkaloob mo mula sa langit. Salamat po amang Diyos, pinagpala mo kami sa buong araw na to. Kami malusog, kami malakas, kami masigla, kami mapayapa, kami may kapahingahan. We're highly blessed, we're highly favored because of Jesus Christ, dahil sa ginawa ng anak mong si Jesus. Salamat po Ama, ibinabalik namin ang papuri kaluwalhatian sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, kasama ang banal na Espiritu na naghahari magpakailanman, iisang Diyos magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
Palakpakan ng Panginoon. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Hindi na po ako magpapakatagal. Nais kong dalhin ang mensahe ngayong araw na to. At alam ko ang mensahe na dahil na nais kong dalhin ngayon ay ang susi ng Diyos. Sabihin natin susi. Ang susi ng Diyos. Di ba susi pinambubukas? Ang susi ng Diyos para ingatan tayo mga Kristiyano. Ulitin ko, ang susi ng Diyos para ingatan tayo mga Kristiyano. Alam ko tayo nakahanda na makinig. Inihanda ng Panginoon ang ating mga puso. Ang Diyos ay may pangakong pag-iingat sa mga anak niya na Kristiyano na may tunay na relasyon sa Kanya. Hindi relihiyon. Tunay na may relasyon sa Kanya. Ang Diyos ang hinahanap niya relasyon, hindi relihiyon. Dahil ang relihiyon, puro ritual. Pero relasyon, buhay na relasyon. Ito ay matatagpuan natin sa buong chapter ng mga awit 91. Kanina narinig natin ang scripture reading. Awit 91. So ang sabi dito sa awit 91, babasahin natin ang buong chapter verses 1 to 16. Sabi sa ang salita ng Diyos, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan, sabi natin makapangyarihan, ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayong aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Ingatan ko kanya gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Ingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa salot at sa mga sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Amen? Makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Amen. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Sabi mo sa katabi mo, saan ka man magpunta? Iingatan ka ng Diyos. Amen. Bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. Tatapakan mo mga leon at mga makamandag na ahas. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay. Sinong gusto ng mahabang buhay? Pangako ng Panginoon, bibigyan tayo ng mahabang buhay. At ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Awit 96, buong chapter. 91, sorry. Ito ang mga pangako ng Diyos, hindi lamang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa apoy ng impyerno. Nangako siyang iligtas ka sa anumang kasamaan, sa anumang karahasan, mga salot na sakit at karamdamang nakamamatay, mga kalamidad tulad ng lindol, bagyo, mga baha, aksidente at mga sakuna. Nangako din siya na ipadadala ang mga anghel niya upang di tayo madupilas o madulas. Kaya lang, ang mga pangakong ito ay may kalakip na kondisyon at hindi para sa lahat ng tao. Sabihin natin, hindi para sa lahat ng tao.
Alam nyo, itong awit 91, yung buong chapter, halimbawa from chapter 3 to chapter 16, nakatali ito doon sa verse 1 at verse 2. Sapagkat sa verse 1 at verse 2, nandun yung apat na kapangalan ng Diyos. Nakatali ito doon sa verse 1 at verse 2. Pag hindi natin binulay-bulay yung verse 1 at verse 2, hindi natin maangkin yung verse 3 hanggang 16. Hindi natin maangkin yung mga pangako ng Diyos sa awit na ito. No? Ang sumulat ng awit na ito, si Moses. Si Moses, naranasan niya sa loob ng 40 taon, sa ilang, naranasan niya ang mga salot, ang mga panganib, pero naranasan din niya na iligtas ng Panginoon sa gitna ng mga dumating na mga masasamang bagay. Kaya nasulat niya ang awit na ito. Tandaan ninyo, sino sumulat ng awit na ito? Moses. Ano-ano ang mga susi ng Diyos para ingatan niya tayo sa buhay na ito? Sige, dadako na tayo sa susi ng Panginoon. Intindihin natin mabuti. Unang-unang susi. Tayo ay matuwid sa mata ng Diyos. Sabihin natin matuwid. Anong kinalaman ng katwiran o yung kailangan matuwid tayo sa mata ng Diyos para ingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng sandali? Sa mga kasamaan, sa mga salot, sa mga karahasan, sa mga kalamidad. Anong kinalaman ng pagiging matuwid sa mata ng Diyos? Pag-aralan natin kung paano naging matuwid si Abraham. Si Abraham ba kaya naging matuwid? Nasunod niya mga batas ng Diyos? Nasunod niya mga kautusan ng Diyos? Tandaan natin na si Abraham ay makasalanan din. Siya'y sumasamba sa Diyos-Diyosan bago siya tinawag ng Panginoon. Pero ginawa siyang matuwid. Bakit? Anong dahilan? Bakit siya ginawang matuwid? Alam, napag-aralan natin noong nakarang preaching ko, pag sinabing ikaw ay matuwid sa mata ng Diyos, parang hindi ka nakagawa ng kasalanan. Di ba? Natatandaan nyo? Parang hindi ka nakagawa ng kasalanan. Parang nasunod mo ang lahat ng utos ng Diyos. Kaya bang gawin ng Diyos na tayo matuwid? Amen. Pinangako niya eh. Bakit naging matuwid si Abraham? Sa Genesis chapter 15, verses 2 to 6, sabi dito, following verses, pero sinabi ni Abram, tandaan natin ang pangalan niya dito, hindi pa Abraham, Abram. O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin? Dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Kasi pagkatapos niyang talunin yung 4 na hari, nangako ang Diyos sa kanya, ako magiging kalasag mo. At bibigyan kita ng gantimpala na lubang dakila. You will be my shield and my exceedingly great reward. Sabi niya kay Abraham. Ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damascus. Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ko ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Ang tinutukoy niyang anak dito, hindi basta anak. Alam naman natin na ang anak ni Abraham si Isaac. Pero hindi si Isaac ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya dito yung magiging apo niya. Pagkatapos, dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nanalig si Abraham. Sabihin natin nanalig. Ibig sabihin ng nanalig, nagtiwala doon sa sinabi ng Diyos na magiging ama siya. No, magiging marami ang lahi niya. Nagtiwala siya. Nanalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang, alam mo bakit itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham? Sapagkat nanalig siya doon sa sinabi ng Panginoon na yung magiging apo niya, walang iba kundi si Jesucristo. Alam natin si Jesucristo ay galing sa lahi ni Abraham sa pagiging tao. Alam natin
na si Jesucristo ang magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. Nanalig si Abraham kay Jesus. Nanalig siya, nagtiwala siya na darating ang time, si Kristo ay papanganak bilang lahi niya at babayaran ng kasalanan ng mga tao. Nanalig si Abraham at dahil dito itinuring siyang matuwid. Ganon din tayo. Tinuturing tayong matuwid ng Diyos, hindi dahil nagpakabait tayo, hindi dahil inayos natin ang buhay natin, hindi dahil iniwasan natin ang mga bisyo natin, iniwasan natin ang kasalanan natin, kundi nagtiwala tayo dun sa bugtong na anak ng Diyos na nagbayad ng kasalanan natin, inilibing at nabuhay muli mula sa mga patay upang tayo mapawalang sala. Nung magtiwala tayo sa Diyos, ginawa tayong matuwid, ginawa tayong righteous. Yun ang hinahanap ng Diyos. Magtiwala tayo kay Kristo kahit na ano pang naging buhay mo. Tinitingnan ng Diyos yung pagtitiwala natin sa kanyang anak. Ganun si Abraham. Si Abraham, he looked forward to the coming Christ. Nakatingin si Abraham doon sa inaharap na darating ang time, si Kristo'y papanganak bilang lahi niya at babayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Pero tayo, dahil dumating na si Kristo, we do not look forward, we look backwards. Amen? Sabihin natin, we look backwards. Dahil dumating na si Kristo, nakatingin tayo doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya tayo ginagawang matuwid ng Diyos. Si Abraham, he looked forward. Nanalig siya na darating ang Panginoon, babayaran ng kasalanan ng tao. Pati kasalanan niya. Nanalig siya, kaya tinuring siya matuwid. Tayo naman, nakatingin tayo doon sa Kristong dumating na, inilagak natin ang ating pagtitiwala na babayaran ng kasalanan natin. Ginawa tayong matuwid ng Diyos. Amen. Kaya ginagawa ng Diyos na matuwid ang tao, hindi sa mabubuting gawa, hindi sa mga pagsunod sa kautusan. Ginagawa tayong matuwid sa pananalig natin kay Kristo. Amen? Napakabuti ng Diyos. Biruin mo, kahit na hindi natin nasunod ang kautusan, kahit na makasalanan tayo, pero kapag tayo nagtiwala kay Kristo, inamin natin sa Diyos na tayo makasalanan, hindi natin kayang pumunta sa langit sa ating sarili, hindi natin kaya magbago, kahit na anong gawin natin, alipin tayo ng kasalanan. Pero kapag nagtiwala tayo sa Kristong anak ng Diyos na nagbayad ng ating kasalanan, tayo'y patatawarin ng Diyos, aariin niya tayo mga anak niya. Dahil tayo'y ginawa niyang matuwid. Hala, palakpakan ng Panginoon. Si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil nagtiwala siya sa pangako ng Diyos tungkol kay Kristo. Amen? Dapat nating malaman. Ngayon, anong relasyon doon sa awit 91 ng pagiging matuwid? Anong relasyon? Malaki. Sabi sa awit 91, sa verse 1 tayo. Awit 91 verse 1. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Sa hermeneutics o sa tamang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, may tinatawag na prinsipyo ng unang binanggit. The principle of first mention. No? Ano yun? Kailan unang binanggit ng Biblia na ang Diyos ay kataas-taasang Diyos o sa wikang Hebreo ay El Elyon? Sabihin natin, El Elyon. Pag sinabing El Elyon, kataas-taasang Diyos. Binanggit sa verse 1. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos, ang sino mang nananahan sa piling ni El Elyon na makapangyarihan ay kakalingain niya. Now, balikan natin ang Genesis chapter 14, verses 17 to 20, following verses. Nang umuwi na si Abram, matapos niyang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Sabe, na tinatawag din na lambak ng hari.
Sinalubong ni siya ni Haring Melchizedek ng Salem. Yung Haring Melchizedek, si Jesus Christ ito, na nag-anyong tao. Hindi nagkatawang tao, nag-anyong tao. Ang tawag doon sa Bible, theophany, na nag-anyong tao. No? Si Melchizedek ay si Lord Jesus Christ. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Binanggit kataas-taasang Diyos, El Elyon. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. May dala si Melchizedek na tinapay at alak. Binasbasan niya si Abram at sinabing, naway pagpalain ka, Abram, ng kataas-taasang Diyos. Naway pagpalain ka ni El Elyon, kataas-taasang Diyos, na lumika ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos o si El Elyon na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Sa verses na ito, dito unang nabanggit ang El Elyon for the first time in the Bible. Genesis chapter 14. Dito unang nabanggit ang El Elyon o kataas-taasang Diyos. At si Abram ay nagtiwala kay El Elyon, kaya itinuring siyang matuwid ng Diyos. Nagtiwala siya kay El Elyon, kaya siya itinuring na matuwid ng Diyos. Nakita nyo? Bakit si Abram ay tinuring na matuwid? Dahil nagtiwala siya kay El Elyon, na kataas-taasang Diyos. Dito unang nabanggit ang El Elyon o kataas-taasang Diyos at si Abram ay nagtiwala kay El Elyon kaya tinuring siyang matuwid ng Diyos. Kapag tayo ay matuwid sa mata ng Diyos, pwede nating sabihin kay El Elyon, tayo nananahan sa sekretong dako o lugar niya. Sa King James Version, sabi doon ng verse 1, ang nananahan sa sekretong dako ni El Elyon, sabihin natin nananahan, dwells. Ang nananahan sa Hebreo, wikang Hebreo ay Yashab. Ibig sabihin ay nakatira o mamamayan. Hindi yung dumadalaw ka lang, hindi yung bumibisita ka. Nakatira ka, may relasyon ka sa Diyos. May relasyon ka kay El Elyon. Iba yung bumibisita ka lang o namamasyal ka lang. Kadalasan maraming tao, kailangan lang nila lumalapit sila sa Diyos kapag may matinding pagsubok o problema. Pero pagkatapos nun, see you next problem. Hindi ganon. Nakatira tayo. Sa Hebreo, Yashab. Nakatira o mamamayan. May relasyon tayo sa Diyos. No? Kaya si Abraham, tinuring na matuwid ng Diyos dahil nanalig siya sa kataas-taasang Diyos o El Elyon. Maliwanag ba? Nakita niyo na? Bakit itinuring si Abram na matuwid ng Diyos? Ganun din tayo. Kapag nagtiwala tayo kay Kristo, ituturing tayo matuwid ng Diyos. Ikalawa, tayo ay nasa ilalim ng tipan ng biyaya o covenant of grace ng Diyos. Taas ang kamay ng mga nasa ilalim ng tipan ng biyaya o covenant of grace. Sabihin mo, ako ay nasa ilalim ng covenant of grace o tipan ng biyaya ng Diyos. Amen. So, balikan natin ulit ang Genesis chapter 17. Nung 99 na taong gulang si Abram, following verses, nagsalita sa kanya ang Panginoon. Ang ginamit ditong Panginoon sa Hebreo, El Shaddai. Sabi natin, El Shaddai. Kanina, El Elyon. Kataas-taasang Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, El Shaddai. Nagsalita sa kanya ang Panginoon at sinabi, ako ang Diyos
na makapangyarihan. Di nga, El Shaddai, makapangyarihan. Pag sinabing El Shaddai, makapangyarihang Diyos. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan. Nakikipagkasunduan Diyos sa Kanya. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Pararamihin ko ang mga lahi mo. Nang marinig ito ni Abram, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, saganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Binanggit na naman ang kasunduan. God is a God of covenant. Ang Diyos ay Diyos na nakikipagkasundo sa mga tao. Sinabi ng Diyos sa kanya, saganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang mga lahi mo at magtatayo sila ng mga bansa at ang iba sa kanila ay magiging hari. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Kasunduan na naman. Tutuparin ng Diyos ang kasunduan niya kay Abraham. At sa mga lahi mo, sinong kabilang sa lahi ni Abraham? Hindi nyo alam? Tayo! Dahil kay Kristo, si Abraham na nagtiwala kay Jesus, tayo na nagtiwala kay Kristo, lahi tayo ni Abraham. Amen. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy hanggang kailan? After 1,000 years? After 1 million years? Magpakailanman. Ang kasunduan ng Diyos forever. Sa mga lahi ni Abraham. At tayo, lahi tayo ni Abraham dahil kay Kristo. Nung nagtiwala tayo kay Kristo, tayo ginawa ng Diyos na lahi ni Abraham. Dahil si Abraham, ganun din nagtiwala kay Kristo. Kaya yung mga henerasyon ni Abraham ay tuturing din ng Diyos na lahi ni Abraham. Nung 99 na taong gulang si Abraham, nagsalita ang Diyos sa kanya bilang makapangyarihang Diyos o El Shaddai. Dito unang nabanggit sa Biblia ang El Shaddai o makapangyarihang Diyos. For the first time, binanggit sa Genesis 17 ang makapangyarihang Diyos o El Shaddai. Kung paano ang El Elyon o kataas-taasang Diyos binanggit sa kauna-unahang pagkakataon sa Genesis chapter 15. Dito naman sa Genesis 17, for the first time binanggit ang makapangyarihang Diyos o El Shaddai. Sabi sa mga awit 91 verse 1. Balik tayo sa awit 91 verse 1. Sa totoo lang, babaybayin lang natin ang verse 1 at verse 2. Ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos. Anong kataas-taasang Diyos? El Elyon. Na makapangyarihan. Ano yung makapangyarihan? El Shaddai. Ay kakalingain niya. Ang makapangyarihang Diyos na binanggit dito ay El Shaddai at ang salitang nananahan sa Hebreo ay Yashab o sa Tagalog ay manahan ng permanente. Hindi lang bumibisita, hindi lang dumadalaw kung may problema o may pagsubok. Nananahan ng permanente. Halimbawa, nakatira ka sa bahay mo, permanente ka nakatira sa bahay mo. May permanente ka may relasyon sa Diyos. Permanente ka may relasyon kay El Shaddai. Amen. Kapag sino man ay nananahan ng permanente sa lihim na lugar ni El Elyon, alam nyo, yung lihim na lugar, sinabi sa King James Bible, may lihim na lugar si El Elyon, kataas-taas ang Diyos. At ang sino nang makakapasok dito? Ang makakapasok dito ay yung matuwid. Sino lang ang matuwid? Siya makakapasok sa lihim na lugar, lihim na dako ni El Elyon. Imagine mo, napakataas ng Diyos.
He's above everything. He's above all. Yung nangyayari dito sa mundo. Kapag ikay nakapasok sa dako ni El Elyon dahil matuwid ka, dahil kay Kristo, hindi ka sakop ng mga salot, hindi ka sakop ng mga karahasan, hindi ka sakop ng mga kalamidad, dahil kasama mo ang Diyos sa itaas. At sa anino ni El Shaddai o makapangyarihang Diyos, siya ay nakatitiyak ng pag-iingat ng Diyos sa lahat ng sandali. Sabi, kung si El Elyon may lihim na dako, si El Shaddai, anino lang ni El Shaddai, iniingatan ka. Yung dumadako sa lilim ni El Shaddai o anino ni El Shaddai, shadow ni El Shaddai, iniingatan ka ni El Shaddai. Walang darating sa iyong kalamidad. Walang darating sa iyong karahasan. Alam mo ako sa gabi, bago kami matulog ni Pastora, binabanggit ko palagi, Panginoon, maraming salamat po. Kami inaadya mo sa mga kalamidad. Tulad ng lindol, ng mga sunog, o yung mga, halimbawa, eroplano bumabagsak, baka bumagsak sa bahay ko. Panginoon, inaadya mo ako sa mga karahasan. Hindi kami papasukin na magnanakaw. Hindi kami papasukin na maakit bahay. Hindi kami tatamaan ng ligaw na bala. Di ba may mga taong tinatamaan ng ligaw na bala habang natutulog? O hindi kami makaranas ng salot na sakit, nakamamatay na salot. Bago kami matulog ni Pastora, di ba Pastora? Binabanggit ko palagi. Dahil ikaw ay nasa lilim ni El Shaddai at nasa lihim na dako ni El Elyon. Kaya iniingatan ka ng Diyos. Makakatulog ka na mahimbing, mapayapa. Walang problema. You can cast all your cares, all your worries, all your anxieties, all your fears to the Lord. Amen. Nakatitiyak ng pag-iingat ng Diyos sa lahat ng sandali. Amen. Para maunawaan natin ng lubusan, pansinin na noong magtiwala si Abram kay El Shaddai. El Shaddai na, pangalawa, una El Elyon, ngayon kay El Shaddai. O makapangyarihang Diyos, dinagdagan ng Diyos ang pangalan niya. Kaya naging Abraham, mula Abram, dinagdagan ng letter H. Ang ibig sabihin ng letrang H sa Hebreo ay divine grace o makalangit na biyaya. Anong ibig sabihin ng letter H sa Hebreo? Divine grace. Kaya Abraham was under the covenant of grace. Kaya ang permanenteng nananahan kay El Shaddai ay nasa ilalim ng God's covenant of grace o biyayang tipan ng Diyos. Kaya nakatitiyak ka ng pag-iingat ng Diyos sa lahat ng sandali dahil ikaw ay nasa ilalim ng tipan ng biyaya ng Diyos. Tulad ni Abraham. Kung ano nangyari kay Abraham, ganun din ang mangyayari sa atin. Dahil lahi tayo ni Abraham. Abraham was under the covenant of grace. Tayo din ay under the covenant of grace. Nakipagkasundo ang Diyos ng biyaya sa atin. Hindi ba kayo natutuwa? Palakpakan natin ang Panginoon. Iniingatan tayo ng Diyos hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil banal tayo. Hindi dahil inayos natin ang ating buhay. Kundi grace lang ng Panginoon. Biyaya lang ng Diyos nung sumampalataya tayo sa Diyos na si El Shaddai. We are under the covenant of grace. Ngayon, alam niyo na kung bakit dinagdagan ng H ang pangalan ni Abraham. Ano ang ibig sabihin ng H sa Hebreo? Di ba si Sarah, ang pangalan ni Sarah nung una ay Sarai. Pero binago ng Panginoon, ginawang Sarah, dinagdagan ng H sa uli. Ibig sabihin silang mag-asawa, they were under the covenant of grace. Kaya yung ating asawa, yung ating mga anak,
Kapag sila'y sumampalataya din kay El Shaddai, silang lahat ay under the covenant of grace. Walang itinatangi ang Diyos. Amen? Kaya alam nyo na kung bakit dinagdagan ng Panginoon ng H ang pangalan ni Abraham. So may natutunan kayong bago? Palakpakan ng Diyos. Kaya pala, pastor, dinagdagan ng H ang pangalan ni Abraham. Dahil covenant of grace yun. Ikatlo, nasusi ng Panginoon upang ingatan niya tayo sa lahat ng sandali. Ikatlo, tayo ay pinalaya ni Yahweh sa pag-aalipin sa kasalanan. Sa awit 91 verse 2 na tayo, masasabi niya sa Panginoon, kaya ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol, kayong aking Diyos na pinagtiwalaan. Masasabi niya sa Panginoon. Sino yung Panginoon? Sa verse na ito, ibang pangalan ng Diyos ang ginamit. Ito ay mga capital letters na lahat ng salitang Panginoon. Pag nabasa niyo sa Biblia, yung Panginoon, puro capital letter, Yahweh yun. O Jehovah. Kung gagamitin natin muli ang prinsipyo ng first mention o kailan ito unang binanggit sa Biblia, ito ay mababasa natin sa Exodus 6 verses 3 hanggang 5. Hindi nagpakilala ang Diyos kila Abraham, kila Isaac, kila Jacob na Yahweh. For the first time, nagpakilala siya kay Moses sa Exodus chapter 6. Bakit siya nagpakilalang Yahweh? No? Ito, Exodus chapter 6 verses 3 to 5. Following verses. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Yun nga El Shaddai. Pero hindi ko pinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Hindi ako nagpakilalang Yahweh. Yung Panginoon dito, Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Ehipsyo at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. Ang ginamit na pangalan ng Diyos dito ay Yahweh o Jehovah. Ito ang redemptive name of God o ito ang ginamit sa pagtutubos o pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pag-aalipin sa Ehipto. Remember, first time ginamit ng Diyos ang pangalang Yahweh sa Exodus chapter 6. Nagpakilala siyang si Yahweh. Sa bagong tipan, si Yahweh ay ang Panginoong Hesus na tumubos at nagpalaya sa atin sa pag-aalipin sa kasalanan. Amen po ba? Kung paanong pinalaya ni Yahweh ang Israel sa pag-aalipin sa Ehipsyo, ganun din tayo pinalaya ng Panginoong Hesus sa pag-aalipin sa kasalanan. Dati alipin tayo ng kasalanan eh. Kaya kung ano nung kasalanan ang ginagawa natin eh. Kasalanan sa isip, kasalanan sa bibig, kasalanan sa mga gawa. Pinalaya tayo ng Panginoon. Sabihin natin, pinalaya. Sa pagkaalipin. Oh, di ba? Sabi sa Colossus chapter 1 verses 13 to 14. Basahin ng malakas lahat. Kung paanong tinubos ni Yahweh ang Israel sa Ehipsyo, ganun din tayo tinubos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa ating mga kasalanan. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Amen? Kaya kung tayo ay nagtitiwala kay Jesus na tumubos sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan, pwede nating sabihin na siya ang kumakalinga sa atin at nagtatanggol sa mga disgrasya. Sakit, mga kalamidad, mga karahasan, at anumang kasamaan sa ating buhay dito sa lupa.
Alam niyo ang kumakalinga sa wikang Hebreo, magugulat kayo. Ang kumakalinga sa Hebreo ay templo. Kinakalinga tayo ng Panginoon, nilalagay tayo sa templo niya na tayo ligtas sa mga kalamidad, karahasan, sa mga salot na sakit, karamdaman at kasamaan. At ang word na nagtatanggol sa Hebreo ay kuta o muog. Stronghold. Kuta o muog. Di ba? Nakita nyo? Kapag si Kristo, tayo sumampalataya sa Kanya, na tayo pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan, pwede natin siyang gawing tagapagkalinga at nagtatanggol sa atin. Amen po ba? Kaya ibig sabihin, nung pagbulay-bulayan ko ang mga awit na ito, ako'y lubos na nagagalak. Ganun pala ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Hindi lang pala concern ng Diyos sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil nandito pa tayo sa lupa eh. Lumalakad pa tayo dito sa lupa. Gumagalaw tayo. Inililigtas tayo ng Diyos dito sa lupa. We live in an imperfect world. Nasa gitna tayo ng makasalanang mundo. At iniingatan tayo ng Diyos. Alam mo ang kaligtasan, hindi lamang kaligtasan ng ating kaluluwa sa impyerno. Ang kaligtasan ay kaligtasan din sa mga sakit, karamdaman, kalamidad at karahasan na umiiral dito sa mundong ito. Amen po. Hindi ba tayo natutuwa doon? Kung natutuwa tayo, palakpakan ng Diyos. Ika-apat at huling susi. Tayo nagtitiwala kay Elohim. Sabihin natin, Elohim. So, paapat na pangalan ng Diyos. Una, El Elyon. Pangalawa, El Shaddai. Pangatlo, Yahweh. Ngayon, pang-apat, Elohim. Sa mga awit 91 verse 2, masasabi ninyo sa Panginoon, kay Yahweh, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Pinagtitiwalaan. Yung Diyos na ginamit dito ay Elohim. Sabihin natin, Elohim. Sa huling bahagi ng verse na ito, nagtapos ang awit 91 verse 2 sa pagtitiwala sa Diyos. Ang ginamit na pangalan ng Diyos dito ay Elohim. Saan ito unang ginamit sa Biblia? Gamitin natin ang principle of first mention. Ginagamit natin sa lahat ng pangalan ng Diyos, the principle of first mention. Saan unang binanggit? Unang binanggit ang pangalang Elohim sa Genesis chapter 1, verse 3. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, sinabi ni Elohim, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Mula sa wala ay nagkaroon. Nagsalita lang ang Diyos, si Elohim. Nagsalita lang ang Diyos, nagkaroon. Amen. Ang salitang Diyos na ginamit dito ay Elohim. Sa pamagitan lamang ng salita niya ay nalikha ang lahat ng bagay. Si El Elyon, El Shaddai, Yahweh at Elohim ay mga pangalan ng iisang Diyos natin. Iisang Diyos lang, iba't ibang pangalan. Tandaan natin ha, si El Elyon, El Shaddai, si Yahweh at si Elohim, pangalan ng iisang Diyos. Tayo ay nagtitiwala sa kanilang mga salita. Ano man ang kanilang sabihin ay mangyayari. Maasahan natin ang kanilang pangako na tayo ay iingatan nila saan mang dako, ano man ang ating ginagawa, nasa biyahe man tayo o namamahinga sa ating tahanan. Nasa trabaho man tayo o namamasyal, kung tayo ay nananahan sa lihim na dako ni El Elyon, dahil tayo ay matuwid at tayo ay nasa lilim ng covenant of grace ni El Shaddai,
dahil tayo ay sumilong sa anino niya, masasabi natin na si Yahweh ang ating muog at kanlungan dahil tinubos at pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Makakaasa tayo na tayo ay ililigtas niya sa bawat panganib, sakuna, sakit at anumang kasamaan dito sa lupa. Dahil inilagak natin ang buong pagtitiwala natin kay Elohim na Diyos na nagsalita ng mga bagay na wala pa, na parang nandun na. Di ba si Elohim nagsalita, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan natin ang salita ng Diyos. Pwede natin panghawakan ang salita ng Diyos. Pwede natin pagtiwalaan ang salita ng Diyos. Amen. Minsan nagtitiwala pa tayo sa salita ng mga politiko eh. Mga politiko nagnanakaw ng mga flood control. Minsan nagtitiwala tayo sa salita ng tao. Tayo ba'y nagtitiwala sa salita ng Diyos? Maaari nating angkinin lahat ng pangako ng Diyos sa awit 99 mula verse 3 hanggang 16 dahil tayo ay matuwid o righteous na sa ilalim tayo ng tipan o covenant ng biyaya o grace ng Diyos at tayo ay tinubos at pinalaya sa kasalanan ni Yahweh. At higit sa lahat, tayo ay nagtitiwala kay Elohim na lumalang ng lahat. Nagtitiwala tayo kay Elohim na lumalang ng lahat. Nagtitiwala tayo sa mga salita ni El Elyon, ni El Shaddai, ni Yahweh, Elohim. Amen. Kaya tayo po'y tumayo at tayo magpasalamat sa Diyos. Maurice, awitin natin yung give thanks with a grateful heart. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Awitin natin ang give thanks. Give Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. tayo magpasalamat sa Diyos. Manalangin tayo ng taimtim sa ating kinatatayuan. Ama naming Diyos,
Kayo po ang kataas-taasang Diyos na si El Elyon. Kayo ang makapangyarihang Diyos na si El Shaddai. Kayo ang Yahweh, ang Jehovah, na nagtatanggol at nag-iingat sa amin. Kayo ang Elohim, na ang inyong mga salita ay lumalalang. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo na isang Diyos na iba't iba ang katangian. Panginoon, inililigtas mo kami sa mga kalamidad, sa mga karahasan, sa mga salot na sakit karamdaman, at lahat ng kasamaan dito sa lupa. Hindi dahil kami, hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil kay Kristo na aming pinagtiwalaan. Salamat po, Ama. We are the apple of your eye. We are favored. We are blessed, Panginoon, sa inyong pag-iingat. Salamat po, dinadakila ka namin. Sino ba ang tao para kalingain mo? Sino kaming mga tao na para bigyan mo ng pansin? Dahil hindi naman kami karapat-dapat, pero dahil sa anak mong si Jesus, itinuring mo kaming marapat. Itinuring mo kami, pinagkalooban mo kami ng karapatang maging anak mo. Kami inampun mo sa inyong pamilya. Kami pinagkalooban mo ng katwiran, righteousness, at tunay nga, Panginoon, kami tinanggap mo, bagamat hindi kami karapat-dapat sa aming mga sarili. Panginoon, tinataas ko po ang bawat isa na narito. Hayaan mo po na ilagak nila ang pagtitiwala sa ginawa ng anak mong si Jesus, upang ang kapangyarihan ni El Elyon, upang ang kapangyarihan ni El Shaddai, upang ang kapangyarihan ni Yahweh at ang kapangyarihan ni Elohim ay mapasa amin at maranasan ng bawat isa. Salamat po, Amang Diyos, sa ang kahangangang ginawa mo. Lord God, we are in you, we are complete, O Lord God. Kami kompleto, Panginoon. Salamat po. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi namin pagbulay-bulayan ang mga kabutihan mo sa aming buhay. Panginoon, na kami inililigtas mo araw at gabi, natutulog man o gising, saan man kami dumako, pinadadala mo laksa-laksa mo anghel, upang kami samahan at bantayan, upang hindi kami madupilas, hindi kami madulas. Panginoon, salamat po, iniingatan mo ang aming mga yapak, bawat takbang. Panginoon, the steps of a good man are ordered by the Lord. Salamat po, Amang Diyos. Sinasamba namin kayo. Lord God, pinibigay namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa mataas mong pangalan. Kayo, ulitin namin, kayo ang El Elyon na napakataas na Diyos. Kayo ang El Shaddai na makapangyarihang Diyos. Kayo ang Yahweh na tumubos sa amin sa pagkaalipin sa kasalanan. At kayo ang Elohim na ang mga salita mo'y lumalang sa lahat ng bagay. Na lahat ng pangalang ito'y napapaloob kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Tinatanggap namin ang Panginoon sa aming buhay. Sinusuko namin ang buhay namin sa Panginoong Jesus. Panginoon, kayo maghari sa amin. Kayo maghari sa aming isip, sa aming mga sinasabi, sa aming mga ginagawa. Panginoon, pagharian mo po kami. At tunay nga inihahandog namin lahat na aming sasabihin, gagawin at iisipin sa lahat ng araw ng aming buhay. Salamat po, Amang Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong habag na laging bago tuwing umaga, sapagkat dakila ang inyong katapatan. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, aming Ama, aming tagapagligtas, aming Panginoon ng buhay. Panginoon, apart from you, there is no good thing in us, O Lord God. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, kasama ang banal na Espiritu, na isang Diyos na naghahari, magpakailan-kailan paman. Amen at Amen. Tandaan na.